Hi, Goddess of Love here again. Kamusta kayo dyan mga goddess ko? So, yeah, another reading na naman tayo today for the collectives, no? So, yeah, let's see anong sitwasyon meron sa ating mga collectives right now, no? So, no zodiac signs tayo right now, no? So, tignan natin anong possible situation, no? Anong current situation ninyo mga collectives, no? So, let's see possible situation for the collectives, please, universe, no? So, kukuha tayo dito ng 2 cards for you, no? Collectives natin. 2 cards for you, mga collectives. So, let's see. Kuha tayo ng 2 cards, no? Kuha tayo ng 2 cards. So, yan, no? Let's see what are those cards, no? For you, collective. Maybe for some of you collective, no, ito yung sitwasyon nyo right now. So, let's see what is this. So, you have this, no, go confidently in the direction of your dreams. Live the life you have imagined. No? So, parang may message, no? For some of you, may message si universe sa inyo, no? Mga collective. So, tignan muna natin yung what's the other one. So, mahaba rin pala, no? So, tignan natin. He doesn't have to hit you for it to be abused. He can degrade, humiliate, blame, curse, manipulate, or try to control you. It's still domestic violence, no? So, yan, no? Wait lang. Direction of your dreams. Live the life. So, I think these 2 cards are connected, no? So, yan, no? For some of you, collectives, no? So, sinasabi dito sa card na ito, no? This one, no? Kumbaga, ay hindi daw kailangan na parang, hindi naman palaging dapat ay makaranas ka ng pananakit physical para sabihin na nagkakaroon ng domestic violence, no? It's not only because of the physical abuse, no? It can be also yung bang pinapahiya ka, no? Minamaliit ka, pinapahiya ka, lagi kang sinisisi, no? It's also a way, no? So, it's also a way na para i-manipulate ka ng tao, no? Right? No? So, wait lang. 'Di ba? Kapag manipulate ka ng isang tao, pinapahiya ka ng isang tao, lagi kang sinisisi ng isang tao, even though alam mo siya yung may mali, but then tinothrow niya lahat ng kasalanan niya sa'yo. It's a way of manipulating, right? No? So, lahat ng kasalanan niya ay sa'yo niya binabato, no? So, ikaw ang sisisihin niya, no? So, bakit? Kasi alam niya yung kahinaan mo, no? Collectives, no? So, alam niyang i-absorb mo yan, eh. Kaya, ibabato niya ng ibabato sa'yo, no? So, para ikaw yung magkaroon ng guilt sa iyong sarili, even though na alam mo sa sarili mong wala kang ginawang masama, no? But then, people na gano'n ang ginagawa is sila yung maraming ginagawang kasalanan. 'Di ba? Kumbaga, binabato lang nila sa ibang tao, no? Mahilig. So, it's a term of domestic violence din. Hindi lang dahil physical kang sinaktan, but because ay nakakaranas ka ng pambibintang, ikaw sinisisi sa ginawa mong kasalanan na hindi naman ikaw, right? And also, yeah. So, wait lang So, yan, no, again, no, so, let's proceed, no, so, sa, yun nga, no, sinasabi ko sa inyo, hindi lang sa physical, no, ang para sabihin natin na we are being abused, no, 'di ba? Pwede rin yan na, kumbaga, ay yung pag minamaliit ka ng isang tao, always blaming you, controlling you, something like that, no? Sinasabihan ka ng masasama. It's a term of abuse din, no? Something like that, no? So,
kumbaga, kasi kapag karamihan din talaga sa nakakaranas ng mga ganito is nawawalan sila ng self-confidence nila, right? So, mostly talaga, no, nagkakaroon ng depression. Karamihan ay hindi kinakaya kahit na nakakarinig lang sila ng mga masasamang salita para na binabato sa kanila. It's a form of violence din, right? No, abuse, no, something like that. So, naaapektuhan kasi yung mga tao na nakakaranas ng ganun. And not everyone is capable para ma-overcome kasi nagkakaroon, kahit sabihin mong salita lang yan, yung hindi magkakaiba tayo right? Hindi tayo pare-parehas ng lakas ng loob. May mga mahihina na sabihan mo lang ng words, no, something like that, ay iba na yung dating sa kanila, no, nade-depress na, no, hindi nila matanggap, no, something like that, no. So sana be aware kayo, no, kung may mga tao kayo na ginaganon, no, kasi hindi lahat ng tao kayang lagpasan, 'di ba? Yung iba bumibigay, no. So karamihan din is nawawalan ng self-confidence, no, sa sarili. Kaya walang nangyayaring progress, no? Progress sa kanilang buhay because of the people around them na kinokontrol sila, hindi sila binibigyang laya, or yun nga ay lagi silang pinagbibintangan, or for some naman pinapahiya sa ibang tao. Katulad ngayon sa social media, di ba? Mostly, no? Kung konting awayan lang sa pamilya, ipopost na agad sa social media. So, kumbaga, yung taong pinost mo, napapahiya siya, no? So, but then, hindi lahat kayang ma-overcome yung ganong sitwasyon. May mga tao na sobrang nade-depress, no? Sobrang nilang dinadamdam yung mga ganong bagay na even though sa iba ay sasabihin, ay, parang yan lang ang arte-arte naman, di ba? Hindi kasi tayo magkakaparehas, right? Pwedeng magkakaparehas tayo ng pinagdadaanan pero hindi tayo pare-parehas paano natin i-handle kasi may mga mahihina, 'di ba? And those na mahihina, sila yung madaling bumibigay. May magpapakamatay dahil sa bully, right? 'Di ba? Kasi hindi nila kinakaya. Nawawalan sila ng confidence sa kanilang sarili, no? So, nawawalan ng direction yung buhay nila because of that. So sana ay mabawasan or totally mawala na yung mga ganyan, no, sa paligid natin, no. So, 'di ba? Para naman maging maayos rin ang bawat isa, no. So wala na yung masasaktan at 'di ba? Kasi kinabukasan din nila yung nasisira kapag masyado silang nade-depress sa isang sitwasyon na hindi na sila makaalis, na parang habang buhay lagi nilang dala-dala yun. Nakaka-apekto sa everyday life nila yun So, yan. So, ito yung nakikita ko dito sa message nito na from universe. So, parang sinasabi dito na wag nating gawin sa mga tao yung ayaw din nating gawin sa atin, right? 'Di ba? Lahat tayo gusto natin makamit din ang pangarap natin. Kung meron tayong i-degrade na tao, yung tao na yun, hindi natin alam kung ma-overcome niya ba yun. Pag hindi niya na-overcome yun, ang masisira, pangarap niya sa buhay because dadamdamin niya habang buhay yung sakit And then eventually, wala na siyang nagagawa para mag-progress ang kanyang buhay, no? 'Di ba? Something like that, no, mga collective, no? So, yan, no? So, that's it, no? Maybe medyo mas short lang tong message na to, no? For you collectives, no? So, kaya kayo, kung makakaranas kayo ng mga ganito sa kapwa ninyo, hanggat kaya nyo, umiwas na lang kayo. Kasi kayo din ang mahihirapan, no? Made-depress, magkakaroon kayo ng anxiety kung masyado nyong didibdibin, no? Or kung nakakaranas na kayo ng ganito, wag nyong masyadong dibdibin, no? Labanan nyo. Kasi kayo din talaga yung mahihirapan in the future din lalo. Walang mangyayaring pagbabago sa buhay nyo, no? 'Di ba? Hindi nyo maaangat ang sarili nyo kung dala-dala nyo tong mga hinanakit, itong mga, kumbaga gawin yung pain, gawin yung motivation, right? No? So, patunayan mo sa kanila na hindi ako ganito. Patunayan mo sa kanila na, sige, ginasabi mo ako may kasalanan. So, papatunayan ko, hindi ako ang may kasalanan sa ating dalawa. Makikita mo.
no? Make it an action. Huwag yung iburyo mo yung sarili mo. Kasi, di ba? Parang mas lalo mo lang din, ikaw mismo nagde-degrade sa sarili mo, no? Collective, no? So, yeah, no? So, yeah, that's it for you, collective, no? So, may naka-resonate sa inyo dito, no? Mga collectives natin. So, yeah, wag kayong mawawala ng, lalo na ang self-confidence, no? Lagi kayong maniwala sa sarili nyo because kayo lang din talaga ang mas nakakakilala sa sarili nyo, hindi ibang tao. So, kahit anong sabihin nila sa'yo, kung hindi naman totoo, right? Alam mo sa sarili mo yun. So, hindi mo kailangan mag-explain sa kanila because they are not worth of your explanation, right? No? So, ang alam lang nila manira ng kapwa. So, wag ka nang makisalamuha sa mga ganong tao, if ever, right? Collective. So, yeah, no? So, again, that's it for you, collective, no? So, yeah, God bless you all. Have faith, no? Sa sarili mo, and of course, kay God. Lagi lang siyang nandyan sa tabi mo, no? So, yeah, God bless you all, collective, and thank you for watching, collectives.